Good morning, my dear brothers and sisters. And special greeting to those who are here celebrating the Mass with us, who are migrants and seafarers. Alam ko po, dito sa Intramuros, marami ang mga seaman na nakatira dito ng sandali, nag-a-apply ng trabaho. Hindi ko na patataas ang makakamay nyo. Pero pwede bang palakpakan naman natin yung mga kapwa nating Pilipino? Nagsisikap, nagtatrabaho ng matino. Hopefully, nagtatrabaho ng maayos para sa kanilang mga pamilya. And we pray especially for them that they may always be safe and protected through the intercession of San Lorenzo Ruiz. But today, my dear brothers and sisters, all of us, whether you are a migrant or OFW or here staying in our country, we are reminded of a particular sickness that we need to remove from ourselves. Sa ebanghelyo po natin ngayon ay mayroong isang sakit ang tao na itinuturo ni Jesus na dapat nating alisin sa buhay natin. Ano po ba yung sakit na yan? Siguro narinig nyo na ito nung mga bata tayo. Na minsan nasasabihan tayo ng magulang natin na parang wala kang nakita. Yan ang sakit na sinasabi sa ebanghelyo ngayon. Ang mamuhay ng parang wala kang nakita. Alam niyo ho, saan ko unang narinig yan? Sa nanay ko. Nandito pa naman ang nanay ko ngayon, nagsisimba, no? Di ko makakalimutan ito kasi halimbawa, no, dumating sa bahay yung mga kaibigan ng nanay ko. At nung mga bata pa kami, ayaw namin magmano, nagmamadali kaming lahat. Anong sasabihin ng nanay niyo sa inyo? Aba, parang wala kayong nakita Yan, no? Diyan ko unang narinig yan. No? Yung mga nanay, baka nasabi nyo na to sa anak nyo. Halimbawa, yung hugasan ng pinggan, yung lababo, punong-puno na ng hugasan. At kaming mga anak, dadaan kami, pero hindi kami nakatingin sa lababo. No? Nakatingin kami sa iba. At anong sasabihin ng magulang natin? Parang wala kayong nakita. Yan ang sakit doon sa ebanghelyo na narinig natin. No? The rich man who was living comfortably in his home, but at his doorstep was the poor man Lazarus. Pero bagaman nasa pintuan lang niya yung mahirap na si Lazaro, parang wala siyang nakita. Kahit kailan, hindi man lang niya inabutan ng kaunting tulong. Kaya mga kapatid, kagaya ng paalala sa atin ng mga magulang natin, at kagaya rin ng paalala ni Jesus sa atin ngayong linggo na ito, huwag kang mamuhay nang para kang walang nakita. Minsan pa naman, kapag ka may iniiwasan kang tao, makakasalubong mo, parang wala kang nakita. Minsan kapatid mo na nga Pero pag nakasalubong mo, parang wala kang nakita.
Hindi ko lang alam how to translate this in English, no? I think there is no direct translation of this, no? To live as if you have seen nothing, no? Pero mas magandang pakinggan sa Tagalog, no? Para kang walang nakita. Ito yung sakit na sinasabi ng Panginoon na dapat nating iwasan. Bakit? Because according to our gospel and to our first reading also today, it will lead us to complacency. In our first reading today from the book of the prophet Amos, he was preaching to the people of Israel not to be complacent. Ano ba yung ibig sabihin ng complacent? Patumpik-tumpik. Pa-easy-easy lang siguro sa salita natin ngayon. Kasi nga, komportable ang buhay. Parang walang nakita. Huwag niyong tingnan yung mga anak ninyo. No? Kanina pa kayo tingin ng tingin sa mga anak ninyo. Pero ito'y paalala sa atin na mamuhay, wag ng parang walang nakita. Kasi kapag ganyan palagi ang prinsipyo mo sa buhay, you will be complacent. Tingnan nyo na ang nangyari sa bayan natin ngayon. Matagal tayong namuhay ng parang walang nakikitang korupsyon. Dumating yung bagyo. Binaha kayo ngayon. Yung bahay nga namin, taga Valenzuela ko kami. Dati ang baka hanggang sakong lang. Ngayon ko hanggang dibdib na. Sabi nga natin, marami sa ating nagsasabi, alam naman natin yan, may korupsyon noon pa. Kilala naman natin kung sino sila. Pero parang wala tayong nakita. Ngayon, nung lumubog na tayo sa baha, doon pa lang tayo nagising. Kasi for the longest time, aantok-antok tayo, parang walang nakita. Kaya sana naman sa susunod na eleksyon, wag naman kayong bumoto ng parang wala kayong nakita. Baka ngayon, lahat tayo against corruption. No? Pagdating ng 2028 sa national elections, parang wala na namang nakita. Balik sa dating complacency. Wag na nating hintayin sanang ang baka ay lampas tao na talaga at marami na talaga ang mamamatay. Baka dun pa lang tayo lahat talaga magising. Kaya iwasan natin, wag mamuhay ng parang walang nakita. And that is the message of our second reading today. When we are reminded to live as if we have seen Jesus, our Lord, and testify in front of many people that we have seen Jesus. We are followers of Jesus, and we will choose however Jesus have chosen. That was the example of San Lorenzo Ruiz. Kung maaalala po natin ng kwento ni San Lorenzo Ruiz, siya ay nagpunta sa bansang Hapon, sa Japan, kasama ng mga misyonero. But at that time, Christians were being persecuted in Japan. And he was caught by Japanese soldiers. At ano ang sabi sa kanya? Itakwil mo si Jesus. Mamuhay ka ng parang hindi mo nakita si Jesus.
But even in the midst of torture, San Lorenzo Ruiz said, even if I had 1,000 lives, I will give it to my Lord. Sasabi ni San Lorenzo Ruiz, hindi ko kayang sabihin sa sarili kong hindi ko kilala, hindi ko nakita si Jesus. Bigyan man ako ng 1,000 buhay, sasabihin ko pa rin, kilala ko at nakita ko si Jesus. I hope this is the example of Filipinos like San Lorenzo Ruiz. Huwag sana tayong mamuhay ng parang wala tayong nakita. Mamuhay tayo, kilala at nakita natin si Jesus. Alam niyo po, ako din po ay isang migrant ngayon. No? Ako po ay nag-aaral sa ibang bansa, sa Roma. Ngayon po'y bakasyon namin, pero bukas, pabalik na po ako sa Italia, sa Roma. At alam niyo ho, kilala doon ang mga Pilipino, yung Filipino community sa Rome. Baka yung iba ditong mga migrants alam ito, kilala ang mga Pilipino sa kasipagan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga simbahan sa Roma, kapag nagmimisa doon ang mga Pilipino, halimbawa ako rin na nagmimisa, kapag nakita nilang makalat at madumi ang simbahan, sila mismo ang naglilinis, kahit hindi sila ang nagdumi ng simbahan. Kaya yung mga Italiano, puring-puri ang mga Pilipino. Bravissimo, sabi nila, no? Bravissimo. I Filippini sono bravissimi. Magagaling ang mga Pilipino. Bakit? Dahil pag nakita nilang may kailangang gawin at linisin, sila na mismo ang kumikilos. Hindi sila namumuhay ng parang wala silang nakita. Kapag nakita nila, gagawin nila ang kanilang tulong na maibibigay. Kaya naman palang gawin sa ibang bansa. Sana dito din, no? Kaya lang dito, di ko alam pag nakita niyo yung inupuan niyo ngayon, kung may basurang naiwan dyan, no? Pag nakita ninyo, kahit hindi ko sa inyo, itapon nyo na, no? Huwag kayong umupo dyan ng parang wala kayong nakita. Simulan natin sa ating mga sarili. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, ito ang magandang paalala sa atin ni Jesus ngayong araw. Huwag mamuhay ng parang walang nakita. Imulat ang mga mata nang sa gayon matamo natin ang tunay na pagbabago at pag-unlad kapiling si Jesus. Amen.